Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading for December Pera and Career. So mga Capricorn, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading, your core energy. You have the Fool card. Wow! New beginning. In the area of what you need to focus on, the Five of Pentacles. Lovely. In the area of what you need, you have the King of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Swords. Yes. In the area of your near future, meron po kayong the High Priestess. Wow, lovely, lovely, lovely. In the area of your challenge for the month, para sa pera at career, you have the Seven of Cups. In the area of your fortune, the Ace of Pentacles. Wow, wow, wow. Pera, opportunity, new beginning, bountiful, bountiful, na talaga namang abundance. Congrats po. In the area of your divine messages, meron po kayong Page of Cups. Lovely. At ang outcome nyo po for the month para sa pera at career, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Capricorn, thank you po muna sa inyong mga donations at saka po sa hindi pag-i-skip ng ads. Yan po yung only way to support me sa tuwing meron tayong libreng reading for Capricorn dito sa ating channel. So thank you po for that skipping the ads. So, at the background of your energy, meron po kayong the Ten of Wands. Sabi na yung spirit guides, yung paghihirap mong ito matatapos na. No? Meron kang ginagawa ngayon or meron kang pinagsumikapan na isang bagay at nakita ko papasok ka na sa pintuan yan. So kung ikaw ay nagpe-prepare, nagtatayo ng pundasyon, nag-aasikaso ng mga papeles, dokumento, ramdam ko yung paghahanda. At medyo somehow mabigat yan eh. Kasi nga may kasamang pressure yan, may kasamang aligaga mode, parang ganyan. And that feels heavy. Pero wag kang mag-alala, kung ano man yung pinaghahandaan mo na medyo talaga namang mabigat na, ay makakaranas ka din dyan ng kaginhawaan. Okay? Don't worry with that. And nakita ko talaga sa image sa vision ko yung pinto ang nagbukas and kulay gold yung labas. Ibig sabihin, o yung loob, ibig sabihin talaga namang bountiful, prosperous yung papasokin mo doon. Okay? So nakita ko rito, sabi na yung spirit guides, kung ano man din yung papasoking bago, kailangan mo ring ihanda ang sarili kasi kailangan din doon ng hard work. Kailangan din doon ng pagsisipag, sacrifice there at some point because you really need to give your best effort to get the best results. Mamaya pag-usapan natin yan. Partneran natin to ng card of the month para sa ngalan ng pera and career, self-love. Self-love is the foundation of all love. Paalala sa'yo na yung spirit guides Capricorn, kailangan mo daw pahalagahan ang sarili mo. Mentally, physically, ang puso mo, ang talagang, kasi narinig ko, sarili mo ang iyong pundasyon. Sarili mo ang ikaw, yung katawan mo, ang puhunan mo, kumbaga, para sa mga tagumpay mo. Kaya kung hindi mo pinapahalagahan ang sarili mo, paano mo aasahan na makukuha mo matagumpay ang isang bagay? So nakita ko rito, cherish yourself, protect yourself, bigyan mo ng tamang pangangalaga ang sarili mo so that whatever you're trying to achieve ay ma-achieve mo talaga. Okay? At the center, meron po kayong the Fool card. The Fool card is telling you new beginnings, new opportunities, a new level sa buhay na handa mong sugalan, handa mong akyatan, or handa mong itry. No? Ito na yung pagkakataon natin, Capricorn, to make a move and to not be afraid sa mga dako paroon. Yes, maraming mga bagay na hindi sigurado, maraming mga bagay ang hindi sure. Pero kung sigurado ka sa sarili mo na eto na yung chance mo at eto yung gusto mong gawin, no question, no doubt, para dyan. So nakita ko rito, kung ikaw man ay hahakbang, meron kang gagawin na bago na medyo unfamiliar territory or unfamiliar sa buhay mo, kailangan daw dito paghandaan, pag-aralan, at kailangan talaga bukal sa puso, buo ang loob. Okay? So clarify natin to. The full card, pa-clarify naman po, Holy Spirit, Spirit Guides.
So siya nga pala Capricorn, since ito po ay bagong pera and career reading for the month, ilapag mo na sa baba kung ano yung mga wish mo pagdating sa yung pera at trabaho. For example, I manifest this month yung pera kong ganito ay dumating na, o kaya I manifest this month yung trabahong ganito na pinipilahan ko ay blank. Pwedeng ganon. So, isulat nyo po, it will come true. The full card, the Ten of Cups. Yes. Nakita ko rito, kaya handang-handa kang sumugal or handang-handa kang mag-try ng mga bagong bagay. It's because gusto mong ibigay yung magandang buhay not just for you, but for your family. Nasa utak mo ngayon, na-visualize mo yung kasaganaan, tagumpay, happiness na kaya mong ibigay para sa pamilya mo. Kaya ready kang subukan ng lahat ng bagay. Nakita ko rito some of you are planning to send your kids sa kolehiyo or makabayad sa utang, makabili ng bahay, or ma-provide talaga yung needs ng family, nakapos doon sa isang bagay na iiwanan mo or sa isang bagay na matagal mo nang ginawa before. And now sabi mo, kung ako lang din naman ay magpapagod at maghihirap, kailangan dito na sa bagong bagay na nakita mo na maganda yung promise, maganda yung hatid sa'yo. So, nakita ko dito na talaga namang lalaban ka, susugod ka, and congrats para sa'yo. I'm rooting for you and salute po ako sa inyo. Napaka-tibay mo, napakatapang mo. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Five of Pentacles. Si Five of Pentacles, pinapaalalahanan ka Capricorn na yung spirit guides na pahalagahan mo ang strength mo more than your weaknesses. Okay? For example, sa pera and career, lagi mo iniisip na, ay wala akong ganito, ay wala akong ganyan. Ay hindi ko kaya to, hindi ako nakatapos ng ganito. Ay wala akong experiences dyan. Isa yung nga binibigay. So, parang sabi ng spirit guides mo, you need to really fight. Fight to get out of this struggle. Kasi medyo may problema ka ba sa pera o sa trabaho? I'm feeling your struggle, Capricorn. And gusto mong gumaan ang buhay mo at buhay ng pamilya mo. Kaya ngayon, sabi dito, nandyan ka na sa laban na yan. So, kailangan ipamalas mo yung tibay mo, yung strengths mo, kung saan ka magaling, yun ang gamitin mo para magtagumpay ka dito. Kasi kung lagi ka daw mag-focus sa mga kahinaan mo, ay nako, talagang kahinaan din ang lalabas. Example, meron kang presentation sa office. Example lang to ha. Pero dahil takot ka nga makipag-usap sa maraming tao, hindi mo tinitake yung opportunity. Kaya lalong hindi ka nag-a-advance, kumbaga. Kasi nga lagi mo iniisip yung mga weaknesses mo. Yung takot humarap sa tao, takot mag-English, ganyan-ganyan. Kaya mo naman. Pinapangunahan ka lang nung takot mo. So use your power in your advantage, okay? Nakita ko rin dito, huwag ka mag-alala, may mga right people to help you, to guide you, to assist you, para malagpasan mo yung struggles mo na yan ngayon. Okay? Huwag ka daw mahiyang humingi ng tulong because those help are God-sent na tulong sa'yo. Okay? To the Five of Pentacles. The Nine of Pentacles. Yes. Ngayon, kailangan mo daw talagang tumayo, maging independent, magkaroon ng matibay na tuhod at paa para kayanin mong lumaban, palagpas sa struggles mo. Sabi na yung spirit guides, meron ka daw mga advantageous na gamit sa buhay mo or resources na pwede mong gamitin para makabangon ka. Okay? Kayang-kaya mo daw ito. Mahusay ka, magaling ka daw, maparaan ka. Ang kailangan mo daw gawin talaga din ay i-enjoy mo yung proseso. Okay? Kasi kung nag-enjoy ka, hindi mo dadamdamin o hindi mo masyadong mararamdaman or hindi mo masyadong iindahin. Yan. Iindahin yung struggle. Kasi na-enjoy mo yung proseso palagpas dito eh. Nakita ko rin para po sa iba dyan na mayroong sariling negosyo o balak magtayo ng sariling pagkakakitaan o may plano ka na for your solo financial endeavors, kailangan daw talaga daanan mo yung proseso. Huwag ka mag-shortcut at huwag mo isipin na mabilis lang to o madali lang to. Kailangan talaga natin dito na magtiwala sa sarili at ilaban. Kasi may chance ka Capricorn na magkaroon ng financial independence and financial freedom. So, kailangan mo talagang trabahuhin yan kung meron kang inaasikaso when it comes to your own negosyo or own money. Okay?
Nakita ko rin dito na wala ka namang ibang choice kundi lumaban sa buhay, di ba? Kundi kumayod at talagang labanan yung hirap. Because kapag nalabanan mo to, kayang-kaya mo na kahit ano. Okay? So nga pala Capricorn, saan po kayo nanonood ng ating reading today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-enjoy ng ating special pera and career reading? Feel free po to write it down. In the area of what you need, you have the King of Swords. Si King of Swords, what you need this time is talagang decisive. No? Kailangan malinaw sa isip mo kung saan ka pupunta. Point A to point B, kailangan clear sa iyo yon. Pero yung proseso para pumunta doon, yun ang kailangan nating paglabanan at kailangan nating pagtrabahuhan. Hard work is really entering your life. Talagang kikilos tayo today, kikilos tayo this month. No? Pero dito, sabi na yung spirit guides, kailangan talaga meron kang paninindigan. Okay, Capricorn, paninindigan sa mga kilos mo. Hindi pwedeng atras-abante, hindi pwedeng paiba-iba, hindi pwedeng hindi ka sure. Kailangan sa loob mo mismo, alam mo na sure ka na bago ka pa humakbang. Kasi meron kang susugalan, meron kang i-take na risk sa buhay mo na bago. And syempre, matrabaho yan, ma-effort, no? So para hindi masayang effort mo, pera, pagkakataon, saka time, kailangan talaga dito sigurado tayo. And you take no for an answer. What you want is what you want. Kailangan buo yan sa isip mo. Okay? Clarify natin yan. King of Swords being clarified by the World card. Yes, get out of your shell. Panahon na daw para kumawala ka sa nakasanayan mong mundo o sa comfort zone mo. The world is your oyster, kumbaga. Malawak, malaki, mataas ang maaari mong maabot. Kaya bakit mo daw pinipigilan ang sarili mo? Panahon na para kumilos, panahon na para maging matapang, at abutin mo yung tagumpay na gusto mo para sa buhay mo. And that starts now. Nakita ko na kung gusto mo talagang baguhin ang life, you need to really take a risk and take a bold move on a new direction or new way. Nakita ko yan for you. And good luck because success is on the horizon. You can achieve it. You can have it. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong Queen of Swords. Si Queen of Swords, ito ang naka-apekto dito. Talaga namang feeling ko, you made already a decision. Talagang meron ka ng napiling aksyon at bukas ang loob mo na harapin yon kasi very, very future-oriented ka na. You have the King of Swords and the Queen of Swords here telling you na para bagang kung may partner ka, Capricorn, parang kailangan daw tag team kayo. Kailangan daw pareho kayo nagkakaunawaan, pareho kayo ng idea, pareho kayo ng gusto. Kumbaga nasa iisang bangka kayo. Kung ito ay mag-asawa, mag-partner, o kaya nanay, tatay, ganyan, o mga anak mo to, na dapat pare-pareho kayong nasa iisang goal, kumbaga, para tulungan, no? At nagkakaunawaan. With the Queen of Swords here, sabi na yung spirit guides, kalimutan na yung past. Okay? Forget now the past. It's not working anymore. It's not for you anymore. Mabigat na. Kung magpapagod ka lang din naman, edi pasukin mo na tong isang bagay na alam mong fruitful ang dala sa'yo. And your spirit guides are also advising you, Capricorn, to really speak up. Magsalita ka. Lumapit ka. Makipag-usap ka. Makipag-negotiate ka. And be smart in doing so. Nakita ko rito na kumapit ka lang sa truth. Kung ano yung alam mong truth, yun ang kapitan mo, doon ka pumanig, and yun ang gagamitin mong armas para makalaban ka dito. Nakita ko rin dito na wala ka lang time for negativity, wala ka lang time sa laro-laro or paligoy-ligoy. You want the real deal. You want the real thing. And ayaw mo na magsayang ng oras, parang ganyan. So good for you, good for you. Very, very ka ngayon, palaban and also go-getter. Kaya importante talaga in what you need, paninindigan. Kasi kung sure ka today, gusto mo to today, paano kung kinabukasan umatras ka? Kasi sabi mo, ay hindi ko pala kaya, ay ganto ganyan. Kaya talaga importante malinaw muna sa'yo. Okay? The Queen of Swords being clarified by the Hierophant. Yes. Hierophant is higher knowledge, no? Higher knowledge and wisdom.
So sa panahon ngayon, Capricorn, kailangan isipin mo mabuti, para saan ba tong mga bagay na gagawin ko? Para kanino? Anong saysay? Anong bunga at anong mapapala ko sa pag-risk ko na ito? Kasi talaga nakita ko, you have made a big decision and you're moving on a different direction patungo sa future. Sabi mo panahon na to para kumilos, para umakto, para gumawa ng malaking hakbang. And kailangan talaga dito malawak ang iyong pangunawa, malawak ang iyong mga nalalaman. Kaya kung medyo nahihirapan ka in your move, huwag ka rin daw mahiyang kumuha ng payo or direction or gabay sa mga taong maaaring magbigay sa iyo ng valuable information patungo sa ginagalawan mong ito. Example, balak mo magseaman, syempre, tatanungin mo yung mga taong may kinalaman sa mga seaman industry. Hindi ka pwede magtanong sa nagtinda ng fishball sa tapat kung wala naman siyang alam sa mga seaman, di ba? So parang ganon. You need someone expert doon sa kakaharapin mo para talagang matulungan ka sa gagawin mong ito. Okay? In the area of your near future, meron po kayong the High Priestess. Napakasimple nito, Capricorn. You need to trust your intuition. Trust your instinct, your gut feel. Pag alam mong iyo-iyo, pag alam mong may alanganin, pakinggan mo yon. Pag nahihirapan ka pang mag-decide, huwag ka munang mag-decide. Listen to yourself. Listen to how you feel about something. At yan yung magtuturo sa iyo ng tamang direksyon. You have self-love. So you need to really take good first look sa sarili mo muna para alam mo yung gagalawan mo. Okay? Narinig ko rin dito, huwag kang papadala sa pressure ng iba o sa sinasabi ng iba. You need to really take into consideration ikaw. Okay? Nakita ko rin dito, meron ka mga hidden talents na hindi mo akalaing meron ka. For example, takot na takot kang mag-apply sa ganitong trabaho kasi sabi mo, mahina ako sa pakikipag-usap sa ibang tao, for example. And then, pagdating mo sa trabahong yun, you need to talk to a lot of clients, a lot of different people mula sa iba't ibang department. And then, na-realize mo, ay, kaya ko pala makipag-usap sa iba't ibang tao at ma-plansya yung mga dapat gawin. Ay, akala ko wala akong ganito, meron pala ako. So, yun yung mga hidden sa'yo na mga talent or skills na akala mo wala ka. Pero dahil sumusugal ka sa buhay, nag-try ka ng bago, nadi-discover mo yung mga talents mo. At nadi-discover mo kung ano pa yung mga kaya mo pang abutin sa buhay na hindi mo nakita before. So ngayon, time for exploration and time for really trusting yourself. Okay? Clarify natin yan. The High Priestess. You have the Eight of Wands. Yes, your instinct, your gut feel will tell you which way to go. Nakita ko rito the right direction is going for you and to you, no? Sabi dito, once dumating yung kaliwanagan at kalinawan sa isip mo, base sa yung instinct, malalaman mo talaga yung tamang daan patungo sa tamang direksyon. Mahi-feel mo daw to kasi yung daan maginhawa, magaan sa feeling. And there you will realize, okay, ito yung tamang direksyon ko. At tinan mo naman tinuturo ni dito, pa-direksyon sa ating Ace of Pentacles. Talagang patungo ka sa kasaganaan ng buhay mo. So dire-diretso ka lang, go fight so good and listen to yourself. Okay? In the area of your challenge, you have deception. O mag-ingat ka daw sa mga panloloko or ilusyon. No? Kailangan talaga malaman mo muna yung truth and nothing but the truth. Sabi ko nga sa inyo dito, with the Queen of Swords and the King of Swords, you need nakapitan mo ang katotohanan. Huwag na huwag kang papadala sa ilusyon, panloloko ng iba. Okay? You also have seductive allure. Oy, instant gratification blinds you to the consequences, craving, promises, and hidden. Baka daw masilaw ka sa mga bagay na totoo, na hindi naman talaga ginto. Alam mo yon? Not, ano nga yung sikat na phrase? Not all glittering are gold ba? Something like that. Na hindi naman lahat ng kumikinang ay talagang totoong ginto. So wag na wag kang masisilaw, maakit sa mga bagay na pansamantala lang. Kailangan talaga ikaw ay disiplinado, focused sa mga bagay na gusto mo sa buhay at huwag na huwag kang kukuha or gagawa ng mga bagay na yes, masarap, yes, nakaka-enjoy pero maaring magpalihis sa landas mo.
Okay? Very, very good advice ito from your cards. In your challenge, meron po kayong 7 of Cups. Yes, nakita ko rito na this month, maaring mahirapan kang mamili tungkol sa mga bagay na gusto mo for yourself. Dahil nga maraming options, maraming pintuan, maraming iba't ibang bagay na posible sa'yo, pero hindi mo alam kung alin ba dyan yung the best or makakabuti para sa'yo. Kaya kitang-kita ko rito yung kalituhan mo this month, Capricorn, sa mga kilos mo. Kaya importante, maupo, pag nilay-nilayan muna, kalkalin mo muna yung truth para maging madali yung pagpili natin sa mga bagay na para sa'yo. Okay? Kasi hindi naman lahat ng to pwede mong gawin ng sabay-sabay eh. Hindi naman lahat ng gusto mong gawin ay talagang swak para sa'yo, di ba? So you really need to find the truth in your life. Basagin mo ang ilusyon, harapin mo yung realidad para mahanap mo talaga yung dapat mong pasukin. Okay? Good for you. Halimbawa, nahihirapan ka kung magkatrabaho ka ba dito, 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 o mag-masteral ka. So, di ba, ang daming options, ang daming pwedeng gawin, pero alin ba dyan ang para sa akin? So, you really need to knock on your intuition and ask yourself, ano ba talaga ang gusto ko? Ano yung talagang maluwag sa damdamin ko na gusto kong pasukin? Okay? 7 of Cups. The Death card. Yes, kailangan nang matapos yung kalituhan na daw na yan. Okay, Capricorn? You need to evolve. You need to transform. Kailangan daw harapin na ito once and for all para yung kaguluhan sa isip mo, kaguluhan sa gagawin mo ay matapos na. Kailangan daw talaga magkaroon ka na ng solid at pinanghahawakan na malinaw na vision sa what you truly want in your life. Okay? Ngayon, sabi dito, kailangan daw makipag-usap ka muna sa ibang tao para maliwanagan ka at makita mo yung mga possible options na pwede mong i-take, and then on your own, timbangin mo kung ano yung tamang hakbang. Okay? In your fortune, you have tread thoughtfully. O dahan-dahan lang daw sa pagtawid mo sa bagong gagawin mo na ito. Huwag ka daw magmamadali. Relax ka lang para maisip mo kada hakbang kung ano yung tamang gagawin. Okay? You also have Wondrous Universe, Walk in Beauty. Napakaganda ng mundo, napakaganda ng buhay mo. Lagi mo daw isipin yan so that you will magnetize and attract beautiful, good things only. Okay? In your fortune, meron po kayong Ace of Pentacles. Napakaswerte mo, Capricorn. Kaching-kaching is coming. Pera, baka bayaran ka na. Maaring yung loan approved na. Or matanggap ka na sa pinipilahan mong trabaho, matawagan ka na for this job interview, o yung project mo approved, no? So, kitang-kita ko rito yung biyayang bigay sa iyo ni God. So, tanggapin mo ito kung ano man tong bagong blessing na darating because it will lead you to bigger goals. Okay? Panimula lang to, susi lang to. Susi ito sa malalaki pang bagay, kaya kunin mo, tanggapin mo. Yes, maaaring mahirap, nakakapagod, maraming kailangan gawin. Normal lang yan. Kahit saan ka pumunta kapag meron kang yayakaping bagong bagay, kailangan talaga to ng kahandaan mo para pangalagaan siya. No? Para lumago, lumaki, dumami. Ace of Pentacles, clarify natin. The 9 of Cups. Wow! Capricorn, alam mo na, kung lagi po kayo nanonood sa akin kapag lumalabas si 9 of Cups, isa lang indikasyon yan. You need to make a wish. Kaya ngayon, pikit na, mag-wish ka. And since nasa fortune area, wow, a wish is granted para sa'yo. Palakpakan naman tayong lahat. A wish is granted, darating na sa'yo yung minute mo, yung pinagdasal mo, yung gusto mo makuha, nandito na siya. Kung ito man ay new job offer, papeles, approval, pera talaga, no? Darating na ito para sa'yo. Tinadhana itong makuha mo. So congrats po, you're gonna be very, very happy, contented, and fulfilled sa paparating na bagong biyaya. So congrats. I-claim mo na to, iyo to. Claim mo tong new blessing and wish fulfillment to you. Like mo yung video to activate this area. In your divine messages, meron po kayong a win-win outcome is forecast. Wow. Panalo ka talaga dito. You also have a step out of your comfort zone. Yes, panahon na talaga tayo para lumabas sa ating comfort zone at sumubok ng mga bagong bagay. In your divine messages, meron po kayong Page of Cups.
Si Page of Cups, sinasabi na yung spirit guides Capricorn to focus on the goal that you want. Tingnan mo siya. Nakatingin siya sa cup at ini-imagine niya na may lalabas diyang isda. Kahit wala namang isda. Pero biglang boom, lumabas sa kanyang cup na merong isda. No? So ano ibig sabihin niyang simbolismo na yan sa'yo? Capricorn, if you believe that something is yours, you need to believe na lalabas siya sa'yo. Halimbawa, naniniwala ka na yung exam papuntang Canada ay approve. So kailangan talaga walang duda sa isip mo na makukuha mo siya. That is the power of manifestation. That is one of the secrets para makuha mo yung hinihiling mo. So, focus tayo. I-rewire mo at ang isip mo na akin to, makukuha ko to, hindi to mawawaglit sa akin. That is something that you need to believe. And lalabas yan sa'yo. Okay? Yan yung power ng manifestation mo. So, kung hindi ka naniniwala na makukuha mo yung gusto mo, ay naku. Kailangan talaga ikaw mismo ang unang taong maniniwala sa mga ginagawa mo. Okay? Page of Cups being clarified by the Five of Swords. Yes. Five of Swords, lagi mo iniisip yung kanigahan. Lagi mo iniisip na, ay wala na to. Ay talo na ako dyan. Ay nako, wag na, wag na. So, don't dwell on negativity. Lagi mong isipin na kaya ko, magwawagi ako, lalagpasan ko to, worth it ang journey na to, I will make it good, I will make it to the end. Okay? Napaka-importante niyan. Believe in yourself and succeed. Huwag mawala ang mata sa prize. Huwag mawala ang mata sa goal. And you will get it. Okay? Daanan mo na yung mga bagay na dapat daanan. Worth it yan sa dulo. Sabi dito, mas masarap ikwento ang tagumpay kapag pinaghihirapan, pag pinagsumikapan. Di ba? Good for you. Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have dog barking, advice from a friend. Uy, mayroon ka daw pong payo mula sa kaibigan mo, pakinggan mo yan. You have scissors, disappointment in some affair. Mayroon mga disappointments ka daw tungkol sa ibang bagay, maaring kasi mabagal pa or walang pinatunguhan. You need to really baguhin ang isip mo at tignan mo yung mga positibo sa buhay kaysa mag-dwell ka sa mga pangit. Okay? You have Seahorse, family matters. Meron daw pampamilyang mga bagay, especially here. Sabi ko nga sa inyo, family ito. Para sa pamilya ang lahat ginagawa mo. Kaya congrats. Nakita ko rito na things will be better para sa pamilya mo. I-claim mo to Capricorn, family is safe, family is good, and family is abundant for me. You have basket, recognition, reward for merit. Congrats po. Meron daw po kayong recognition and reward this time. Congrats, congrats, congrats. At ang outcome ni Capricorn for December pera and career, you have the Ace of Cups. Wow! Wow! Umaapaw ang kaligayahan mo because something is arriving. May darating na magandang balita o magandang outcome dyan sa inaasikaso mong full card o bagong simula, bagong gagawin. So nakita ko rito, hindi ka makapaniwala na nandito na. Sometimes, halo-halo ang emosyon mo. Gusto mo na ayaw mo, kinakabahan ka, na excited ka, halo-halo ito na emosyon. Pero ang pinaka-importante, the bottom line, Capricorn, may bagong magandang darating. Maaring love life para sa inyo, or a new job, a new opportunity, pagtaas ng sweldo, pagtaas ng posisyon o promotion. Something is entering na matagal mong hiniling. Matagal mo tong gustong makuha. Talaga namang wish granted ito for you. So congrats po Capricorn. I-claim mo to. Claim the new blessing coming in na talagang sobrang ikakaligaya mo. The Ace of Cups being clarified by the Seven of Cups. Wow. 7-7 is here telling you lucky energy is yours. 7-7 is really lucky for you. You have the Seven of Cups opening doors para po sa inyo. Kitang-kita ko na pag dumating itong bagong bagay na ito, you are ready to leave something behind and chase your own happiness. Sabi mo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit. Handa na ako sa mga pinto ang magbubukas. Ready na ako for a new future. And you will get it. You will be very, very happy sa mga development na ito. Okay? So Capricorn, ito po ang inyong December para and career. Kung nakaresonate po kayo, comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. Capricorn, I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.